garasya bidisyon sa atong langitong amahan kaya punta manakan na itong tanan. Welcome sa another day of Bible study. This is a program atang the Sovereign Grace Hour. Now, law karon nga Lunes, pitsa 9 ni nga bulan sa Hunyo, no? June 9, 2025. Kumusta inyo ang pagsimba kagahapon mo by the grace of God o karekyor kayo. Now, atong pagkatimbaya des tumagkaigsuuna no din sa Liusan kani atong niaging Biyernes dito ta no sa Barangay Kawilihan gahimo sa Bible seminar dito sa hapon sa lugar nila ni Brother yan doon sa ka-sityo dito nga di nakatota. Pero subulan yun ako nga wag yun ko makaapil sa ilang Bible seminar gumikan kay wag yun ko itingog mo ikson o mo sa panang pagkagabi sa gym sila Brother Lindon o Pastor Jan may naghimo sa wali atong panahon na o ang pagkaugma last Saturday salamat sa Ginoo ning gawas gamay akong tingog nakawali ko nga hapon sa church pwede nagyo ko pwede makawali nga si Lemuel may akong gihangyo nga mag-preach and then si Brother Ruben Osab may magdala sa Sunday school or doctoral class gani karon magsoon pinugos ng gyapon ni akong pagwali rather pag hatag ni mga pahibalo akong gihangyo si Lemuel nga tingning umabot ng mga adlaw siya maoy mag-preach dinhi sa tong programa dinhi sa kahanginan. Akong kasubuha sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Manuel Peralta, Malita, Davao del Sur. Gusto gyud unta ko nga mo anak diha karong og mga adlaw pagsuggest June 10 alang sa paghimo nato sa Bible seminar then sa pitsa 11 religious night na tag higayon makawali pero ang isoon akong kasubo nga di ko kanha gumikan nining maong angay ingpas akong anak si Bimboy kaya pa mag-rest ka usa ka buwan gyud nga magpahuway ka nga di sa ka magwali sa radyo bisan pagani sa pulpito completely rest gyud kung ano sa kabuan yatong aging tuig pa to sa gasulti sa kuha pero malagad ako paminawa tungod kay inilagay nga tinguha na to nga maka-preach good makatulo diri sa kahanginan ana nga karong umabot ng mga adlaw akong gihangyo si Lemuel mahibulong mo si Lemuel Attorney Lemuel mo ay mag-preach din sa kahanginan pero itugot sa Ginoo tingalig Pastor tayo sa simana anak tadi sa pinasagan kung okay na gyud ang ako ang tingog Pastor kanana ang Pastor John Rofo din sa pinasagan og Pastor Edwin Bungkales Bible Seminar de Tamban June 20 and 21 then San Agustin tapit sa 28 San Agustin sa church na Pastor Freddy ay mo kalimot sa kining sa Labon July 5 ang fellowship or quarterly fellowship nato din and then sa July 6 may son na tayo meeting sa church sa church Lord's Supper nato and at the same time church meeting nato dugay pa next month pa July 6
Okay, so Surigao City, unta magmay na gini akong tingog, pizza 11, sa July 11, nami diha, Pastor Kenneth, kita na ta, Lord willing, no, Bible na to pagka pizza 12. Then, atong training sa Mati, July 25, then Thanksgiving sa Tagaytay. Sa August, mayong panahon, ihata kanang makabisita taris Bohol o sa Lapu-Lapu City sa 24. Okay, happy birthday guys. Kung malimot karong adlaw, no? Birthday sila ni John Bert ug si President Rival, no? Pinhindapita sa Kapatagan, Digos City. Then Brother Roming Umblero, no, Brother Ming, happy birthday. O sa mga first cousin na si Asonson, happy birthday. Sige, Maison, ato ta sa pagampo. Pero gan nato sa Ginoo ang atong tanang gibuhaton. Kumusta again, Pastor John Valentin? Pastor, katong plano nga sa October, no, sa Kalbay, pwede na, Pastor, siguro, na to, pwede mausa ang pagbiyahe, lakaw dito sa Dres Marble, no? Usahon na po dito sa Kalbay. Kung okay na siya, Pastor, okay na mi September, no? Kung madayon ang Thanksgiving, o Bible Seminar din sa kanana ang South Cotabato, no? There's Marble, September na sunod to, Pastor, no? Mga second week sa September, pwede na, no? Lahat itong sa Palaton Mukalbay sa October 27, no, primo, diha mi matulog sa inyo, and then Kalbay ta sa pagkapit sa 28, no? Kami ni Pastor, o makabanato nga mga pastors. Sige, mag-pray ta. Salamat, Lord, nga karong oras, mausahan sab na mo yung mga pulong sa pagtuon. Gani akong prayer nga iba kini i-bless. Bless the Lord sila mga naas balatian o bisag paganis kangason nga ayang complete healing. Ang din sila nga naga-birthday karong adlaw sa Jubert, Bridjan, Riobal, kang Brother Romeo Blero, kang San Marino, padanga sita sa ginosdakan pang mga katuigan silang kinabuhi. Bless mo no, Father, pa sila nga naasa balatian uban, sa kang durang, pero kung kapraya alang kaniya, sa kang husband ni James, o sa uban pa ng mga kaigsuunan. I-bless mo no, Ginoo, ang imong mga pulong nga mong pag-aiskutan karuga, Lord. Tabangi ako nga fully recover bisan pa sa ako nga voice, Lord. Father, mo nga prayer kanimo pagpanugyan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Nining taknaas kabuntagon, dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan sa tibok niya sa mga pagbantay pag-amuma sa tuang tagsa-tagsa ka mga kalawasan uban sa tuang tibok pamilya sa tibok kabii iyang gibantayan o giproteksyonan. O again na maayong buntag sa matag usa kanato karon. Naminaw ni ato ang programang The Sovereign Grace Hour bandiya sa iyang alagad nga si Pastor Atop. Salamat yo guys sa Ginoo nga laing hugna na sab nga makapaminaw ta sa pulong sa Dios agi nagapahinomdom sa matag usa kanato. Ingon nga mga Kristohanon, magapuyo ta diha sa katilingban nga gikahimutan sa Dios. Okay, ako ang pagtimbaya o akong pag-acknowledge sa mga kaigsunan nga nagatan-aw sa tong live o sa mga kaigsunan nagapadangat sa mensahe. Una din kang Brother Joe Darol sa Barangay Ihan, Kiblawan, Davao del Sur. Brother Joe, good morning ni mo diha. Ug matod pa sa imong mensahe. Good morning, Pastor. Okay, Brother Joe. Matod pa ni Brother Joe kahapon. Pastor, wala naman lagi kay live. Nag-live na ko gahapon, Brother Joe. Mato kong hignan, sayo kayo.
sayo ni si Brother Joe. Mang-wielding ni Guan. Sa ngit-ngit pa. Bitaw, Brother Joe. Amping-amping dia ha. Si manggibuhat. Okay. Even sa mata ko sa kanato karon amping jud tas tanan. O ampo tas Ginoo di ta malimot. Okay, dinhi kang Brother Tuto de la Cruz sa Tagum City. Brother Tuto. Ma'am Milagros sa Davao City. Wife ni Brother Tony Kilapio. Pastor John Valentin sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church, Kitubod, Libungan, Cotabato. Dinisabta kay Sister Miriam Idanyo. Matod pa siyang mensahe, maayong buntag kanatong tanan. Daygon ang Diyos. Amen. Dinhi kay Sister Bersabal Mila Sipra. Nga naminaw sab sa to ang programa, nagatanaw sab sa tong live. Dinhi kay Brad Aldrin Mukalyay, no? Matod pa siyang mensahe, good morning, Pastor. Okay, Brad Aldrin, good morning sab nimo diha. Dinhi kay Sister Rachel Pueblas Sabaricos, ang asawa sab ni Brother Lyndon Sabaricos. Mayong buntag sa mata ko sa agen sa mga naminaw karon og sa nadangtan ining ato ang programa. Nadia sa atong wall sa atong Facebook nagmonitor minaw. Og diha usab sa kuan sa Manuel Peralta, Barangay Manuel Peralta, Malita, Davao Occidental, particularmente diha sa pamilyang Joel Masulong o Sister Miriam Magno Masulong diha sa Barangay Manuel Peralta. Brother Joel, Sister Miriam, praise the Lord. Kay inyong mga radio handset usab diha. Nahimo usab nga instrumento sa pagpaambit sa pulong sa Dios diha sa to ang mga kahigalahan uban sa mga kasilinganan diha dapita sa Manuel Peralta. Ug salamat sa Ginoo sa maong mga gihatag usab niya nga instrumento, mga kaigsunan. Okay, Brother Joel and Sister Miriam Masulong. Okay, o no, unable si Pastor karon maka live tungod kay kuan kanang ang iyang tingog tinuod bitaw sa sobrang hago niya mapiktuhan gid ang tingog. Ya samot na kay nagkahamtong na gyud ni si Pastor. Mao na mga kaigsunan, kinahanglan gyud nga doon ay rest, importante gyud sa mga medyo hamtong-hamtong na. Ako sa ibalik si Pastor, mga kaigsunan, alang sa pagdayon natong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ninyong ato ang pag-study atong gitagad pagtagad maigsoon katong issue mahitungod sa pagtubag sa pangutanan kaysa ba'y naghimo sa pagpamili o katawhan nga tos kaluwasan. Ang tawa mao'y ning pili sa Dios. Maigsoon ang tubag mao nga ang Ginoo mao'y namili ang Dios, mao'y namili katawhan aron iyang luwason. O na nga di pwede higala sa pakon na itong doctrine of election. Or else, ang Ginoo nga mo'y naghimo nini ato sa mga gisupak. So, asa ito mabasa na ito nga ang Diyos nagaingon nga dili ka mo may nagpili na ako mo'y nagpili ninyo. Ma-recall ninyo mag-iso ng maong verse. John 15 and then verse 16. No? 1:15 o versikulo 16. Gisulti ko na itong Ginoo maison. Matod pa niya, dili ka mo ang nagpili ka na ako mo'y nagpili ninyo. Nag-ulaw ka na paminawon maison ba nga inaangko na ito ang butang walay kamatuoran sa mas kaluwasan. Di man pwede higala nga ito ang kanabang ang kunon, no? Ang kaluwasan nga dili na ito binuhatan kung dili sa Dios. O gisugdan ka na sa Ginoo maigsoon diha sa iyahang pagpamili katawhan aron iyahang luwason. No, John 15 and then verse 16. Kunya ato po itong nabasa itong Roma 8 verse 33 maigsoon, no? Nga kaysa mo dahil pakanaog hukom batok sa mga pinili sa Dios.
No? Wala gyud higala. Gumika kay Ginoo mo nag-set aside na to. Then Romans 8 verse 33. Roma 8 versikulo 33. Kung ang Dios uban nato kaysa may makigbatok nato. Mana may so ano, we are confident good. Kini bang kamayo sa Ginoo siyang katawhan. Yapay verse may ison sa common verse niya atong plano na yung isgutan kini ikaduhang Tesalonica 2:13 ato lang basahon din sa lain nga hubad sa binisaya nga Biblia. Ang bagong maayong balita Biblia kinatag na po na ko aning Biblia ni ato lang tanaw na ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 13. Nga matod pa din ni Apostol Pablo. Second Thessalonians 2:13. Mga igsuon, angay kaming magpasalamat kaunay nga to sa Dios tungod kaninyo. Nga hinigugmas Ginoo kay gipili kamo sa Dios ukat pas sa sinugdan. Aron maluwas pinagis gahom sa espiritu o pinagyusab sa inyong pagtuo sa kamaturan aron mahimo kamong balaang katawan sa Dios. Mao gyapon higala sa usa ka hubad nga Cebuano. Gipili aron maluwas. So ang Biblia klarong nagtudlo magsuon nga ang Ginoo mo'y naghimo sa pagpamili, dili ang tao. No? Nakoy friend kaniya to sa lihang bago pa ni kanabang may boto ang maong issue ba kining mahitungod sa pagpamili sa Diyos sa kaluwasan kasi actually sa mga Bible school sa una way back in 1980s wag yun ni mato ni higala. What imagine, no? I was converted in 1982. Then, 1991 na lang nimi about sa IBA kining maong teaching. Pero actually, ang karaang mga kasimbanan sa Ginoo, nagtuo na di, wala nga pag uting kayo na to kaysa sayan, no? Sa history. Uy, tuo mo na yung mga iglesia sa Ginoo ni biyaan naman sa presenteng panahon. Nang wako magdua-dua, biya ko Armenian Baptist Tigala. Karon niyo, itong gibasa karon ikaduhang Tesalonica 2:13, gipili aron maluwas. Pinagi sa pagbalaan sa Espiritu Santo o sa inyong pagtuo sa kamaturan. Pasunduhan lagi na diya, bang pagbalaan sa Holy Spirit o pagtuo ninyo sa kamaturan. Ang point po ko rin ba nga gusto na kong i-emphasize mo nino nga diya sa regeneration trabaho din na unas tanan sa Ginoo muna nga na Holy Spirit na mag-work nining tanan human nga maborn na Ginoo sa katao mga ison dinhi mo kami ng human responsibility ang tao makatuo na nung makatuo, kay giborn again naman. Pero, di sana ko nasikutan kung Magson, kaya mabutata ng bahina po ito ha. Dito sa another question, when did election happen? Kamusta man nahitabo kining pagpamili sa Ginoo? Kanang sinugdan gingon diha. Di ba? Sa balikanta ang ikaduhang Tesalonica, ha? 2:13, kipili, sukan pa sa sinugdan. Mga igsuon angay kaming ikaduhang Tesalonica 2:13 mga igsuon angay kaming magpasalamat karon sa ngadto sa Dios tungod kaninyo nga hinigugma sa Ginoo kay gipili kamo sa Dios sukat pa sa sinugdan. Kutan na ta kamusta man ang sinugdanan o sinugdan gipili sukat pa sa sinugdan. Pangutan na kamusta ang sinugdan. Okay, leta sa Efeso sa tubag niya, pangutan na kung karon sa may tabo ang pagpamili sa Ginoo o katawan aron iya luwason. Ato tanawon higala kay na may giyon din sa atong gibasa ikaduhang Tesalonica 2:13 sa sinugdan. Efeso Kapitulo 1 versikulo 4. Ato tanawon kadali Ephesians chapter 1 verse 4.
Matod pa ni Paul din So wala pa buhata ang kalibutan. Gipili na kita sa Dios. Diya kang Kristo aron mahimo kitang balaan o walay sala sa iyang atubangan. Sa laing hubad, dili mahimong salawayon. Ang pangutan na kano sa gihimos ng pagpili o katawan aron malawas, matod pa ni Pablo, sa wala pa buhata ang kalibutan. So, dito pa sa Trinidad may soon. Sa ito pa rin paso, kung doon ay mga gipili sa Ginoo, so, nakipuiwa mapili. Okay, kung naay napili, nakipuiwa mapili. Oh, yes. Pumunta na nga sa next na ito nga study, so, pero mabutay pa ni. Nga doon naging mga reprobates. Doon naging mga sinalikway. Mga tao nga, wala yun, giapres ko sa iyang pagpili aron iyang luwason. Na yun. So, sa pangutana, kung kano sa manggihimo sino ang pagpamilig katauhan, aron baluwas, pagabot sa panahon, ang fubagi galabo nga sa wala pa, tukura o mabuhat ang kalibutan. Long before the foundation of the world. So nalay mga gipili ang Dios. Pastor, usa ba pagpili as Ginoo wala pa man ta dito? Ito, no? Usa pagpili si Ginoo nga wa pa man ta mo eksistar niya. Pilian day siya. Maigsoon ayaw di ta malimot ha. Nga ang atong una-una dili mo una-una sa Dios. Nakabantay mo ng bersikulo sa Book of Isaiah. Ang una-una sa Ginoo, ang Dios, kung mag-una-una siya, dili sama sa itong huna-huna. Asa na mabasa? Isaiah, Kapitulo 55. Kaya yung din bersikulo 8. Kay ang akong mga huna-huna, matulog sa Ginoo, dili mao ang inyong mga huna-huna, ni ang inyong mga dalan, ako mga dalan, nagaingon si Jehovah. Sa pagayas Biblia nga ang Dios namili og katawhan sa wala pa matukod ang kalibutan niya, wala pa mata dito, ang huna-huna si Ginoo dili sama nato. Ano day, Pastor? Nung ako nang gikotlo, tungkol kay, talawin niyo maigsoon ng Book of Romans, chapter 4. Roma, Kapitulo 4. Naigiingon ni Apostol Pablo rin Romans, chapter 4, unya, din na sa 17, 4 verse 17, sa kang Abraham ni, asugdan tayo gala ang 16. Mauman gani nga ang pasikaranan sa pagkamatarong, maong pagtuo, aron ang saad magasukat sa grasya o igapasalig nga tos tanang kaliwat ni Abraham. Dili lamang nga turas mga nagpailalom sa kasuguan, kundi sa mga tos mga nagabaton sa kang Abraham nga pagtuo, kay siya mauman ang amahan natong tanan. Verse 17, sumala ni lamang ni. Sumala sa naisulat nga nagaingon, gihimo ko ikaw ang amahan sa daghang mga nason. Matod pa sa Dios, no? Ang saad gipasalig ngadtos kanila sa tubangan sa maong Dios nga iyang gituhan nga mao ang naghatag kinabuhi ngadtos mga patay ug nagatudlo sa mga butang bisan sa wala pa kini magalungtad. Nagatudlo daw sa mga butang bisan wala pa ni mamugna daw na ana. So, pag hindi nga ang Diyos nagpili katawhan sa wala pa matukod ang kalibutan, na sa una-una sa Diyos, kaya ang Ginoo maigsoon. Di ba itong ginatuhan nga, the Bible is not only the God of the past and of the future, but He is an omnipresent God. Meaning to say, ang buot pa sa batika lang, bao nga, sa Ginoo maigsoon, kung mo tanong, wala nang yung nga, di sa basta ba nga, a future o mabutay pa. Manawata kay balo, si may tabo, sunod buwan, sunod tuig, wata kay balo.
Pero ang Ginoo may igsoon, siya man mao nagpadagan sa kapanahunan. Muna nga bisan ang future daw sa Ginoo may igsoon presente kini. So kita wa patas dito sa daang wa pa matukod ang kalibutan, pero naalata sa una-una sa Dios. Muna higala nga ang Dios nagpili na o katawhan even sa wala pa ta mamugna o sa wala pa ta dito sa eternidad. Pili na ang Ginoo. Muna sa Bible atong gibasa karon. When did election happen? Before the foundation of the world. Muni, Peso 1, 4, o 5. Niya pa ilaing verse may so. Pero ko po sa English Bible, sa akong King James Version nga Biblia. 2 Timothy, chapter 1, verse 9. Ikaduhang Timoteo, kapitulo 1, versikulo 9. Ikaduhang Timoteo, kapitulo 1, versikulo 9. Again, panawagan ako kang Pastor Jimmy Probador, asam tang kapakli ko magsuna. Pakalugar ka, Pastor, makita ta karong Wibis, dito sa Gayin. No? Sa karang tigumanan ni Brother Ed Bungabong, no? Sa patay lawas dito ta magserbisyo sa buntag mga alas 10, alas 11 serbisyo dito daan, no? Kanya alauna lubong. Aron mahatag po na mo, Pastor, ang maunga mga alawiton, ha? Yan ang maigsoon. Ikaduhang Timoteo, kapitulo 1, 9. Sobrang pagbasa ang verse 8. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with an holy calling. Verse 9, no? Not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Balik-balik yung sa Biblia may no? Nga ang transaksyon nga gihimo sa Godhead, Father, Son, and Holy Spirit, nga mga plano nila, ilan nang gihimo sa mapamatukod ng kalibutan. Mabito na nga, di palang dugay nag-isgutas ito messianic election, nga among the Godhead, sa Father, Son, and Holy Spirit, ang anak si Ginoong Kristo mo'y mikuha sa opisina sa pagka-Mesiyas kasi mo anis kalibutan aron nga iyang pagkamatian ang gipili samahan. Muna dito na may tawo sa eternidad. So sa itong mabasa tayo sa ikaduhang Timoteo 1:9, sa wala pa matukod ang kalibutan, sa tingin niya, kita iyan ang gipili, ya? Nga nagluwas ka na to o nagtawag ka na to sa pagtawag nga to sa kabalaan. So kining atong pagka one of the reasons good mags sa mga hinungdan nga nung Ginoo namili katawhan aron nga yung luwason o sa dihang maluwas kini magkinabuhi ang iyang piniling katawhan diya sa pagkabalaan. Orang kita maison di kita tiligid pwede higala, no? Nga di na to ikinabuhi ang pulong sa Ginoo kay diya kita gitawag. Nga nagluwas ka na to o nagtawag ka na to pagtawag na to sa pagkabalaan. Di tungod sa atong mga binuhatan, kundi tungod sa iyang kaugalingong katuyuan o sa grasya. Ngayong gihatag ka na to diya kang Kristo Jesus sa wala pa ang mga kapanunan nga walay kinutuban. So, pamatungkol ng kalibutan. Manang salamat sa Ginoo sa iyang pagpamili o katawhan nga tos kaluwasan. Kaya kung wala lagi si mamili, awa maging maluwas lagi higala, wala good. No? Wala good. Sige, ito ni pala misulog, mga oras. No? Salamat gyud sa gihatag ka na to nga opportunity nga diskanginan tuunta, no, sa iyang mga pulong. Nga ikaw higalang na minoron, ay doon na ito asa kandapita,
No? Tiyali uga pa rin masinati ang salvation. Iyo kalimot, ang kaluwasan ba di ba niingon niya sa umutay pa na ito ni madawat. Kaluwasan sa kalaga, sa itong spirito, may igsoon, itong spirito, ang future, kaluwasan, sa lawas, hindi pa na karon. Maragin na pagbalik pa sa itong Ginoo. No? Ang mga nangamatay diya kang Kristo Jesus, mauna pagpamangon, o kita mga buhi nga hebtan sa pagbalik sa itong Ginoo, pagasakgaon. Pero future pa na. Ang kaluwasan ka kung ginigalang nga mas natis tao, karon na. Gani ang kawatan sa cross na luwas mo to siya. O ba ito makatuog tulip ha? Pero gisave sa Ginoo. Yeah? Come to repentance and then trust Christ as your Lord and personal Savior. Salamat sa Ginoo again mga kaigsunan nining first portion nga gisgotan ni pastor. Gisgot kini mga kaigsunan about pagpili. Di man gyud nato na dihar sa Biblia or di nato ma-deny nga doon na gitawag og unconditional election of God according to His sovereign grace. Ang pagpamili sa Dios mga kaigsunan og specific people or individual specific people or human, ang pagpamili niya is alang kini ngadto sa iyang kaugalingon. Let us remember that as a children of God, mga kaigsunan. Okay, daghang kay pagpanghaylo ning ato ang mga kahigalaan nga dili tumutuo sa pagka makagagahom o pagka magpipili sa atong buhi nga Dios. Ang Dios nagapamili alang ngadto siyang kaugalingon without any reference or wala siya gi kuan ba kanang wala siya gi tuboy ni bisan kinsa mga kaigsunan. Dili ang iyang good works na nagtuboy niya. Mao na mga kaigsunan, nagpili ang Dios tungod kay mao ni iyang Dios nung kabubuton alang sa iyang kaugalingon. Bisan pag wa tay nabuhat bisan unsa. Pero kung kana may gusto sa Dios, pilion ta, mao na iyang Dios nung pagbot. Wala ni kani mga kaigsunan nag meaning no, or nagabot pasabot kini nga ang basis or ang basihan sa Dios siyang pagpamili is walay lain kundi alang dia para dia siyang kaugalingon, sumala siyang grasya, siyang kaluoy og siyang kaugalingong Dios nung kabubuton. Dili pinaagi sa buhat sa tao or mga pagpanglihok sa tao. Bisan pa man gani nakita sa Dios nga doon natay pagtuo, dili na maoy pasihan pag-abot sa panahon. Kung nakita sa Dios nga mataw ta, then God see also that in the later times we have faith. Ngano man na mga kaigsunan tungod kay mo na pagbuot sa Dios. Siya nagatawag og tao, papaduolon niya diha kang Ginoong Kristo. Mao na diha mga kaigsunan nga si Ginoong Kristo matud pa diha sa versikulo John, kapitulo John, Book of John, chapter 6 verse 37, managingon, all that the Father gave it me shall come to me, and I will never them wise cast out. Dili isalikway sa Ginoo ni Ginoong si Kristo ang mga katawhan sa Dios nga nidol nga kaniya. Okay, dungag pa mga kaigsunan sa mga kaigsunan nga nagapadangat silang mensahe. Dinhi si Sister Teding Ocularis Makiling Casanova. Matod pa sa iyang mensahe, a blessed Monday to everyone. Praise the Lord. Amen. Okay, Sister Ding. Matod pa ni Pastor John Valentin, Jude 23. And others saved with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Good morning to all my brethren and to you, Brother John. Amen. Mao ginang doon natay gitawag og evangelism mga kaigsunan. Importante gina
to others to save them by pulling them out with fire. Ano man ang tuluan na to through evangelism ang mga katawhan sa pagkahadlok diha sa Ginoo. Tungod kay ang kahulugan nini mga kaigsunan, tungod kay dunay mga sayop nga magtutudlo nga nagagiya ngadto sa mga katawhan sa kasaypanan. That's why kitang mga naas sa kamatuoran maggamantala gyud ta diha sa mayong balita ni Ginoong Hesukristo. Kay piniagi niya na mga kaigsunan, ato silang masakmit diha sa kalayo, pulling them out of fire, no? Pulling them out of fire meaning to say, diha sa ilahang mga kalag nga nadaot sa mga sayop ng mga pagtulunan. Mo nang imantala yun to. Okay mga kaigsunan, ibalik nato si Pastor alang sa dungag nga mga pulong pumensahe. Itong meditation mo igsoon for today, sige, atong tanawon din sa Book of Proverbs, chapter 14 ta, Proverbio Kapitulo 14 na ta, no? Then, gahapon atong niskutan tong verse 11, the house of the wicked shall be overthrown. Laglagon Ginoo ang panimalay sa mga daotan. Apan iyahang pabarugon, iyang palambuon, ang panimalay sa mga matarong. So, nindot kayo, no? So, doon nagyoy worse, kanabang bili ang kinabuhi nga kahamutan na tubangos Ginoo. Verse 12 ta, a very common verse for us, no? Ato ikaw na yung ginakoto ng versikulo, ha? Proverbio 14:12, which Solomon said, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Matapan ni Solomon, doon na kuno'y usa kadalan nga daw matarong alang sa katao. Apan ang katapusan din ini, mao ang mga dalan nga tos kalaglagan. Ato makita rin maigsoon ng sa pagka-deprive sa tao, gahon-gahon nag-isya ba nga ang iyang mga plano insakto. Nga, di ay kung itandi sa Biblia, kung tanawang sa balang kasulatan, mali di ay. Na-remember na ko itong sa Genesis 11, maigsoon. Unsay gustong himuon sa mga tao dito sa areta si that verse, no? Chapter 11 sa Genesis, no? Gahuna-huna sila nga ilahang sakaon ang langit, pinagi silang paningkamot dito sa Babel. Ingon pa din sa verse 1, and the whole earth was of one language and of one speech. It came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar. Onya, ingon din sila, and they said one to another, go to, let us make brick and burn them thoroughly. O himo sila katong kanabang yuta may suon, himuon nila kanang usa ka ingon pa rin no, magahi nga bato. Onya, ilang himuon nga tore padulong dito sa langit. Muna sa verse 4, they said, go to, let us build us a city in a tower, whose top may reach unto heaven. Himo silang tower, nga ang gitason daw na musangko sa langit. Iman ka? Ngarami pong na, apin na siguro, kana kay makita man lagi ng panganod, doora, sa pangano susunahan, makita na, pero luparan sa aeroplano. Pero, dihara ba na kutob ng, kanang makita na ito, nga, pangano may sun, dihara ba din na kutob. Sobra pa. Pila gani ka, unsa gani ka habugon ng aeroplano mo lupad? 10,000 feet? No, sobra pa. Mabora na 10,000 feet. 20,000 siguro. More than that. Kaya nga narabalik habugo ng langit. So, gano'n na sila ilang kabuto ng langit. Mapula maigsoon sa atong panahon ron. Daghan mga tao nagtuo nga, ang kaluwasan maangkon pinagis paningkamot. Buhatan ako niya kung kaluwasan.
uyawa tala ni kaluyan ko sa Ginoo, maluwas ko maghimo kog maayong buhat. Mao gid ang common understanding, belief maigsoon sa atong palasukan pa sa una. Nga ang tao maluwas basta maghimo na good works. Pero mo ba na? At labag, no. Dili na higala. Dili maluwas ang tao pinagi good works. Mo ni, kini nga itong gibasa ron. Proverbio 14:12. Doon ay usa kadalan. Nga giuna-una sa tao. Nga tukma, aba. Paagi. Insakto na. Apan di ay kini mao nga pamagiha padulong ngadtos kamatayon. Ang tao magson nga dila po kay kumora giplano sa tao nga maghimog kanabang kaluwasan pinagi good works aron malangit pati na magson napay pundok. What I mean is kanabang pasakop sa pundok baron maluwas na mga nagtuwa na bautismo. Kanya, recently ba isoon, gipapagikan sa itong church, kini mga nagitudlo nga, kaya ka makatuos, tulip or else, kung di ka makatuo, you are not saved. Ang kayang luwas katurigyon na katuos, tulip. Ang himo nila nga, Savior ang tulip doctrine. Nigarbe yan sila. Yan, nalagyan na silang booklet. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ato ni taga pagdugang pagtagad maigsoon ha. Kadaghan kayo mga kamatuoran nga gikan nining maong gipamulong ni Solomon ato ang makatunan. Sige, maigsoon nasugdan ta ang gahapon akong gi-emphasize to kung nakasunod mo itong paghisgot sa purong sugestong programa nga ang mga Baptists, no? Kita nga klase nga Baptist. Baptista, kita nga mga Sovereign Grace, Landmark Baptist people. Sovereign Grace, mga landmarker, mga igsoon, wata magtuo nga kita ning gawas gika sa Romano Katolikos, Catholic Church. Nga dohara ka klase nga Catholic Church doon ay wala ilabot ng Res Pilipinas kay kung yapil na to na tulo na. So sa radyo ng Katolikos na-divide niya itong 1054 AD tuod ni Michael Silurius. Unang naduha na Roman Catholic o Greek Orthodox Catholic Church. Pagabot rin sa Pilipinas, ang Roman Catholic, doon ay nihawa, o mao nang nahimo nga ang PICC, Philippine Independent Catholic Church, o kini kang Gregorio Aglipayan Church. Catholic Church mo na, pero dili na iya sa Romano Katoliko. Dihawa ang founder na ikas Romano Katoliko nga mao si Gregorio Aglipay ni atong sa tuiga to pastor kang Aglipay 1901 man siguro, no? Gregorio Aglipay biya ko sa tanawon sa ato nga na ako ikopya na magsuon, no? Aglipayan Church masamantong ni ako'y kuha po ni kining ato ang nera Philippine Independent Catholic Church number 24 1902 no, natukod ka na dito sa Manila, Philippines. Okay, so magsoon kita nga mga Baptists wala mo Bautista. Wala tang protesta sa Katoliko gumikan kay sa history magsoon ang Catholic Church kanhi magsoon Baptist kana mao ba pastor mo ni atong tagad og sa kunang sulti ganiha nasugod ron magsoon ato ang isigutan ning booklet ni Dr. G.M. Carroll sa The Trail of Blood na mo ni kini nga maong booklet ayok nga na mo ni o kung wala mong galing pagampo mo pwede mo makapasirox nga to ang gamay ra man siya nga booklet actually kuan ni siya kung dagkong pagkalitan ni baga gyud ni
So ato isgutan mo igsuon kining kang Dr. G.M. Carroll booklet, The Trail of Blood mo ni, no? Ang tunog sa dugo. Ano gitawag na Trail of Blood, Pastor? Lumikan kay ang kasaysayan sa kasimbanan sa atong Ginoong Kristo magsoon nga kuan ni subayan is kalabang dugo, anong dugo man tod kay kadaghan sa mga Baptists ang gipamatay ni atong Dark Ages. Sa Dark Ages may soon grabing mga Baptist ang gipamatay. 55 to 56 million Baptist may soon panahon sa Dark Ages. Mo nang gitawag siya og Dark Ages, no? Mangit-ngit nga kapanahonan. Okay, now, so i-review na to kadali, magsuon kay sa ako nag-ingon, sagutan na to ng history, kasaysayan sa mga Baptist. Na-mention ako many times, no? Kanya na-report sa ito ang kanang booklet ni nga gibasihan kang Dr. G.M. Carroll, The Trail of Blood, no? Tunog sa dugo. Mga marka sa iglesia sa Bagong Testamento, no? Marks of the New Testament Church. So mao gini ang atong gikuag reference maigsoon, ha? Atong kang Anti-Christian, History of the Baptist, Volume 1, Volume 2, o sa uban pang mga libro. So, kasabay ulo sa iglesia sa atong Yesus Kristo. May soon ulay lain, no? Ang ulo sa iglesia nga gitukod ni Yesus Kristo, si Kristo Jesus mismo. No? Siya ang ulo ni magtutukod. Its head and founder of the New Testament Church is no other than the Lord Jesus Christ Himself. He is the lawgiver. Siya mong tighatag sa balaod. Ang church makes on, no? So He is the lawgiver. The church is only the executive. Ako ni ko na yung mention this to programa nga si Christ mauang ulo ug magtutukod sa iglesia. Ang iglesia maula maitig patuman sa mga balaod ni Ginoong Hesukristo. Dili siya kanana ang kanang tighimo niini. Matthew 16:18, yung pa ni Christ din na, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Si Christ ang magtutukod, no? I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang gawm sa, bisa pa daw ang gawm sa kamatayon, dili yun makabuntok siyang iglesia. That's Matthew 16 verse 18. Unya, napailaing verse magsoon, Colossians chapter 1 and then verse 18. Kining mao nga mga bersikulo magsoon, pamatuod ni nga walay laing ulo sa iglesia, si Ginoong Kristo gyud. Ingon pa dinhi, no? Verse 18. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So, kinsa ang head magsoon, ulo, sa maong lawas nga mong iglesia, walay laing kundi si Ginoong Hesukristo. Okay, no? So, unsa ba ang rule of faith and practice na to? Ang bugtong lagda sa tuang kuan, no? Base na sa itong pagtuo, no? O ang mga gimbuhaton ini, rule of faith and practice, walay lain kundi Biblia lamang. Ang Biblia, moni magsuon, wala ta magagad sa ato nga pag sa mga doktrina outside of the Bible, o dili.
sa Biblia gyud nabase ang mga doktrinang gibilin sa atong Ginoong Kristo. 2 Timothy chapter 3 verse 15, may atong basahon kadali magsuon. Atong tanawon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 sugot sa versikulo 15. 2 Timothy chapter 3 then verse 15. Yan pa ni Paul kang Timoteo, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. So ang Biblia may isang kitawag kiniyog Holy Scriptures, no? Bala ang kasulatan. Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So, ang bala ang kasulatan muhatod sa tao, magatudlo sa tao, kung si kinsa ang manluluwas o makaluwas. Din kung ang tao magsuon, kana bang matudluan sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa grasya sa Dios. Tingnan pa din ni Apostol Paul nga itong gibasa karon. Nga, again, ingon din sukad sa imong pagkabata, Timoteo, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga magahom sa pagtudlo kanimo ngadtos kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Verse 16, ingon din all Scripture is given by inspiration of God. Tibuok kasulatan. Gituga kuno sa Dios o gituga gyud Ginoo. O naani kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagmamadlong, alang sa pagpanulid o alang sa pagmatuto sa pagkabatarong. So muna kasulatan may suon mo badlong nato, matudlo ka nato, mumaymay ka nato ug mugiya. Aron daw sa sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao, verse 17, that the man of God may be perfect or mature. Mahingpit siya, ang tao sa Diyos mahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong pinuhatan. Dili tinuod ng magsikag basag Bible mabuang ang tao, di na mao kay daghang kay mga tao magison way panahon sa Biblia pero mga buang masih nabuang ang pastor, nabuang sa bisyo, nabuang sa nabuang na computer, may mga computer na kini na tay gadget mission may kay ni patabang nato ni sa badi sa tong radio program pero kung sobra po na to gamit nga di na ta mobasa ang Biblia tungod kay diha na ta perminti magtanaw sa tuwa nga cellphone dili na gyud po na maayo Okay, nabalikan na to ni Megsoon. So kasi founder gani sa Iglesia ng Kristo walay lain si Ginoong Kristo ang founder. Onya it's only rule of faith and practice no other than the Bible, no? Biblia gyud walay lain. Karon unsay ngalan sa Iglesia ng Kristo? May son daghang ngalan itawag ni Maigsoon, no? Pagyugalan, what I mean is, di good maingon ni Bubanga, kanang maorganize ang proper noun niya. Kaya ang kasimbanan sa itong Kristo, gipanagtawag ka ng iglesia, mga iglesia. No? Gitawag na sa daghang ngalan. Gitawag una, na-mention nato na sa itong programa, ang sangon tawag kanila sa mga kaaway ipanagtawag sila mga Christian, di ba? Asa ito na ito mabasa nga mo na'y katong pundok o grupos nga mga sumusunod ni Kristo Jesus na matong yung iglesia nagakayusa sila asa ganun sa unas lagi sugdi pagtawag o mga Kristohanon dito sa Antioquia, sa Antioch. Asa na mabasa, Pastor? Nasa Buhat, Kapitulo 11, Acts chapter 11, and then verse 26. Kini, kuha lang nila, kwitsay-say sa ni Magsona,
ato lang sa ning recap ni ato ang mga niaging lesson kay sa ako nang giingon so good karon atong himay-himayo ning kasaysayan sa kasimbahan tungod sa Kristo apil to sa dark ages na nira 11:26 ingon din sa verse 26 and when he had found him no si Barnabas si kaplagan niya si Pablo he brought him unto Antioch hindi lang mismo ni Barnabas si Saul of Tarsus na bago pang nakabig atong panahon na. And it came to pass that the whole year they assembled together themselves with the church. Ito sila kauban sa iglesia sa Antioquia and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Sa muna ingalan sa mga unang mga Kristiyano na maigsoon, mga tinuran sa itong Ginoo. O ba, di pa rin yung maigsoon, ate oras, no? Ito ni pa rin yung pag-hisgot. Mahitong sa kasimbanan sa itong Kristo. Higala, ikaw karon wala pa sa natin kaluwasan, I may say, come to repentance, then trust Christ as your Lord and personal Savior. Handulugman sa bangtak na sa mga estasyon inyong higalas kahanginan Andres Artog Jr. manamilit magaingon ng Diyos magapanalangin kanatong tanan daghang salamat. Salamat sa Ginoo sa mga mensahe nga gipadangat sa makausapa ngani sa matagusan nato. Praise the Lord, praise the Lord. Okay, mga kaigsunan, ako ang padayonan sa pagtimbaya. Kining mga kaigsunan naron din si Brother Floro Banuelos diha sa Kiblawan. Brother Floro, good morning og malipayong pagpaminaw sa nimo diha. Dinhi kay Brother and Pastor Ray Jaris sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Lupon nga nagapaminaw sab ining taknaa. Og kay Brother Janbert Riobal. Brother Janbert, birthday ni mo ron, Brother Janbert. Brother Janbert Riobal of Kapatagan, Digos City. Manghod ni Pastor Timmy Riobal yapon sa Kapatagan. Salamat sa Ginoo sa laing tuig nga gidungag sa imong kinabuhi, Brother Janbert, ug sa malipayong pupuyo uban sa imong tibok pamilya sab. Okay mga kaigsunan, mao to ang gilangkoban sa programa nining tibok adlaw. Okay, importante gid no ang church history. Di pwede nga wala tay kaasuyan sa tong simbahan. Kay kung wala nay kaagi ang simbahan, kung walay kaagi ang simbahan, mahog na siya og man-made foundations, mga kaigsunan, man-made foundation. So mao na di pwede nga ang simbahan sa Ginoo mukalit lag tumaw nga walay gigikanan na gyud na. So mao na ang ato ang mensahe nga gipadangat karon nini adlaw. Okay mga kaigsunan, di ta malimot sa pagpanugyan sa tong kinabuhi nining adlaw along Lunes, sugod sa ato ang gibuhaton pagpanarbaho. Og salamat sa Ginoo mga kaigsunan, padayon tanyang gi-remind sa iyang mga pulong nagi siyang alagad Pastor Atok. Okay mga kaigsunan, diha lang sa tataman og hangtod sa sunod nga higayon og panahon, dungog-dungog na sabta sa atong programa. Og ang Dios magapanalangin unta sa matag usa kanato ini nga tibok adlaw. To God be the glory. Mayong buntag again sa matag usa nato.